Gaano kalakas si Qin Shi Huang? Si Qin Shi Huang ay isang representative ng mga mortal sa 7th round ng Ragnarok. Mas nakilala pa natin ang karakter na ito sa pagiging isang malakas na individual. Dahil nakalaban niya lang ang pinakamalakas na gods na walang iba kundi si Hades, ang panganay sa magkakapatid na si Zeus, Poseidon at Adamas. Then currently na namumuno sa Underworld, kung saan ay nakita natin yung strength and capabilities ni Qin Shi Huang nung nagpamalas siya ng aking galing gamit ang iba't ibang teknik na tinatawag na Chiyu para mapahinto ang dominasyon ni Hades sa paglalaban. Hindi lang physical na abilidad ang meron ng karakter na ito, pati dedikasyon nitong tinataglay, kaya bagay talaga sa kanya ang titulo bilang isang hari. Kaya ngayon sa video na ito ay pag-uusapan natin kung gaano kalakas si Qin Shi Huang at ano yung mga info patungkol sa teknik niya na Chiyu na may iba't ibang abilidad na tinataglay na connected sa 5 tools of war noong nag-start ang Chinese Dynasty, at ang lahat pa na informasyon sa kakayahan ni Qin Shi Huang o mas nakilala bilang the first Emperor of China. Then ipapaalam ko lang sa inyo na marami-raming marireveal na kaganapan dito na nasa manga pa lang na hindi pa currently na na-animate sa anime series ng Record of Ragnarok, kaya pwede kang ma-spoil sa ilalathala natin. Then kung may oras ka rin, can I have a like, comment, subscribe and follow sa mga social platform natin. Kung nagustuhan mo ang content na ito, maraming salamat. Bago nga tayo magsimula, magbibigay muna ako sa inyo ng konting impormasyon sa history kung saan na-originate o ginaya ang karakter ni Qin Shi Huang sa Record of Ragnarok. Si Qin Shi Huang, nakilala rin bilang Qin Shi Huangdi, ay ang unang emperador ng Chinese Qin Dynasty noong 221 BC hanggang 206 BC at isa siya sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa kasaysayan ng China. Siya ay kinikilala para sa kanyang tagumpay sa pag-iisa ng China at pagpapatupad ng malalaking reforma. Si Qin Shi Huang ay pinanganak noong 259 BC sa Shaanxi Province ng China. Orihinal na pinangalan sa kanya ay Yingxing. Umakyat siya sa trono sa edad na 13 years old nung namatay ang kanyang ama na nagngangalang Shaoxing, ang dating hari ng Qin. Sa ilalim ng kanyang paghahari, sinakop at pinag-isa ni Qin ang 6 pang estado ng China na nagtatatag ng unang sentralisadong imperyo sa kasaysayan ng China upang patatagin ang kanyang kapangyarihan at kontrol. Isa sa mga pinakakilalang tagumpay ni Qin Shi Huang ay ang pagpapatayo niya ng Great Wall of China na naglalayong ipagtanggol ang hilagang hangganan at protekta ng imperyo mula sa dayuhang pagsalakay. Ngayon ay napag-usapan na natin ang unting history sa karakter na ito. Unahin na natin kung saan nakuha ni Qin Shi Huang ang teknik na Chiyu. Sa chapter 60 ay dito pinakita ang isang dambuhalang demon god na nangangalang Chiyu. Actually mga senpai, siya rin ang creator ng 5 tools of war na ginamit ngayon ng mga tao sa China para sa pakikidigma. Dahil nga sa kanyang impluensya ay nakokontrol niya ang mamamayan ng China para pagsilbihan siya. Then according pa dito, ang mismong demon gods ang pumipili ng hari para iluklok ito sa trono. Kaya masabi talaga nating wala silang kalayaang tinatamasa. Then sa year na ito ay paunti-unti nang nasasakop ni Qin Shi Huang ang 6 na state. Dahil nga kilala ang demon gods na si Chiyu ay nabalitaan ito ni Qin Shi Huang at doon nag-umpisa ang matinding laban. Tumagal ang paglalaban ng 6 na araw at ang hinirang na nagwagi ay walang iba kundi si Qin Shi Huang. Dahil nga sa pagdedwelo na iyon ay natutunan niya ang 5 teknik ng Chiyu na connected sa 5 tools of war. Heavenly Hand of Defense, Chiyu Armor Form. Isang teknik ni Qin Shi Huang na nagbibigay sa kanya ng mataas na depensa dahil kaya nitong i-intercept o ma-absorb ang atake ng kanyang kalaban. Bukod nga sa depensa ay may opensiba rin itong tinataglay dahil nakakaya nitong ma-absorb ang atake at mabalik ito sa kanyang kalaban na same force na na-receive ni Qin Shi Huang. Nakita nga natin itong nagamit niya nung umatake si Hades ng Persephone Roa. Muntay Dragon Claw, Chiyu Spear Form. Ang teknik na ito ay kayang bigyan si Qin Shi Huang na mataas na opensiba dahil mahalin tulad ng abilidad na ito sa kuko ng isang dragon. Gamit ang kanan at kaliwang kamay niya ay nagagawa ni Qin Shi Huang ma-direct hit ang kalaban o ma-stab ito na nagbibigay ng malaking pinsala sa kanyang target. White Tiger Crescent Moon, Chiyu Halberd Form. Nakita nga natin itong ginamit ni Qin Shi Huang kay Hades. Isa rin itong atake na tinataas ni Qin Shi Huang ang kanyang paa upang bumelo at magbigay ng napakalakas na sipa sa kanyang target. Dahil nga sa mass force na nakikreate nito, ang simpleng pagdepensa ni Hades gamit ng kanyang braso ay hindi naging enough para pigilan at nabigyan pa si Hades ng fatal wound ni Qin Shi Huang sa banda niyang braso. Tortoise Ripple, Chiyu Crossbow Form.
One of the best technique ni Qin Shi Huang sa 5 ginagamit niya sa 5 tools of war. Why? Dahil nakakaya nito makita ang crux of key ng kanyang kalaban at i-interrupt ito by using his unique move na tinatawag na air bullet o tortoise rifle na gumagamit ng hangin at binubuga ito upang patamaan ang crux of key ng kanyang target. Ano nga ba ang crux of key? Ito yung parang star na nakikita ni Qin Shi Huang sa katawan ng kanyang target or parang blind spot. Once na mapatamaan ito ni Qin Shi Huang ay naggagawa nitong magulo or mawalan ng focus ang atake ng kanyang katunggali ng panandalian. So hindi siya permanent o tumatagal yung epekto. Pero nagbibigay ito kay Qin Shi Huang ng pagkakataon upang magsagawa ng opisibang pag-atake. Then alam nyo ba, isa itong OP na skills na na-awaken lang, kumbaga nagkaroon ng evolution. Bali isa itong peste or sakit na ituturing sa batang Qin Shi Huang. Dahil naapektuhan rin si Qin Shi sa mga taong nakikita niya once na nasugatan ito. Kaya tinawag itong mirror touch synesthesia dahil nagre-reflect rin kay Qin Shi Huang yung mga damage na natatanggap ng tao. Hindi nga lang physical na pinsala mga kaibigan, pati emosyon ng tao ay naapektuhan rin siya. Masabi nga natin na same ito sa JJK kung saan ay tinatawag itong heavenly restriction, kung saan ay nagkakaroon ka ng extraordinary power sa isang bagay pero ang kapalit naman ay magiging limitado ang iyong kapangyarihan sa ibang aspect ng pakikipaglaban. So kung magaling ka sa paggamit ng course energy or magic ay magiging mahina ka naman sa physical na kakayahan. Doon natin nilalarawan ang mirror touch synesthesia ni Qin Shi Huang at ang crux of key. Although mas nauna nga lang ang mirror touch synesthesia dahil sumabak muna si Qin Shi Huang sa napakaraming digmaan bago niya ma-awaken o makita ang flow of energy ng kalaban na tinatawag ngayon na crux of key. Pinakita nga itong ginamit niya kay Hades upang matigil ang dominasyon nito at makalamang sa God of Hell. Shi Huang Yangkat Chiyu Sword Form. Isang klaseng atake na nagagawa ni Qin Shi Huang mag-launch ng downward attack sa kanyang target gamit ang espada. Pag natamaan ka nito ay mag-iiwan talaga ito ng fatal wound sa target dahil sa mass force na nagagawa ni Qin Shi Huang gamit ang espada. Then maraming theory na naglalabasan about sa teknik na ito. Maraming nagsasabi hindi mismong sword transformation ni Albiter ang dahilan kung bakit niya nasasagawa ang offensive attack na tinatawag na Shi Huang Yangkat. Kasi alam naman natin ang lahat ng atake ni Qin Shi Huang ay umiikot lang sa kamay at paa. Kaya masabi natin na isa itong martial arts technique na ginagamitan ni Qin Shi Huang ng kamay dahil connected ito sa espada. May possible na hidden technique ito ng hari ng mga tao kasi nagamit niya lang ang technique na ito sa delikadong sitwasyon. Dagdag pa dito, yung nakapag-acquire si Qin Shi Huang ng bagong kombinasyon na atake na tinawag na Shi Huang Guard at Yangkat na pinaghalong armor at sword sa 5 tools of war. Kaya meaning to say bukod sa opensibang atake ay meron rin itong depensa tinataglay dahil sa armor form. Doon pa lang mga kaibigan na magkakaroon na tayo ng idea. Ang bulon na sandata ni Qin Shi Huang ay isang kombinasyon ng teknik ng sword form. Napaka-upilan talaga ng Valkyrie na pinartner kay Qin Shi Huang dahil nagawa nito mag-transform sa pagiging offensive tools. Imagine mga senpai, from Almighty Spalders na isang defensive weapon ay nagawa ni Albiter maging isang offensive tools which is isang espada. Sa lahat nga na naging bulon na Valkyrie ay siya lang ang nakagawa ng ganito na may dalawang transformation. Ito ata yung sinabi ni Bruel sa chapter 60 na the power hidden within her runes is. So yung nire-refer ni Bruel dito ay about kay Albiter kasi nagsabi siya ng her na tumutukoy sa babae. So expected na ito ni Bruel na gagawin ni Albiter na ilalabas niya ang pinaka-trump card niya. Then hindi nga ito magtatagumpay kung walang tulong kay Qin Shi Huang kasi alam naman natin na nagre-rely lang ang mga Valkyrie sa will ng user nila para ma-achieve ang transformation ng bulon. For example, kay Nikola Tesla, ang will at ninanais niya is about science exploration. So ang Valkyrie na naging partner niya ay connected sa science, ang magiging transformation ng bulon. Kaya naging isang dambuhalang robotic suits. So yung will o dedication ni Qin Shi Huang na tapusin si Hades gamit ang sword for martial arts ay nagbigay daan para mag-transform si Albiter sa ninanais niyang sandata, kundi ay maging isang espada at ito ang naging reason sa pagkapanalo nila. Masabi nga natin na napakagandang kombinasyon ni Qin Shi Huang kay Albiter. Ayun lang sana nagustuhan nyo ang explain video natin patungkol kay Qin Shi Huang. Don't worry, gagawa rin tayo ng explain video about kay Hades. Nga pala, can I have a like, comment, and share sa mismong video na ito. Then mag-follow na kayo sa mismong page natin. Maraming salamat.